let's talk about grammar nende. Nende is a very versatile grammar and its meaning varies depending on the context. So, napakarami niyang pwedeng maging ibig sabihin depending on the situation. So, it can mean and or and then. It can also mean but. Sometimes it can also mean though, or yung mga simpleng pause when you're giving background bago mo sabihin yung main point ng statement mo. So when I explain nende sa mga students, I tell them you can think of gurigu, which means and or and then, or hajiman, but or pero sa Tagalog, kahit yung kureso. So that's why, therefore, or since, and sometimes kahit wala nga yung salita mismo, even just yung comma or yung simpleng pag-pause. When you're giving background of your story, di ba? Sometimes you pause. O kaya naman when you want to soften the tone of your statement, you can also use nende. So, kagaya ng binanggit ko kanina, ang dami niyang pwedeng maging meaning depending on the context or situation. First example, sasabihin ko, ako ay foreigner at hindi ako magaling mag-Korean. So, nagbibigay ka lang ng idea or background muna bago ka magsabi ng main point, which is yung hindi ka magaling mag-Korean. 저 외국인인데 한국어 잘 못해요. 저 외국인인데 한국어 잘 못해요. Ako po ay estudyante, pero hindi ako magaling mag-English. 저는 학생인데 영어를 잘 못해요. 저는 학생인데 영어를 잘 못해요. Tahimik dito, pero doon maingay. 여기는 조용한데 저기는 시끄러워요. 여기는 조용한데 저기는 시끄러워요. When you're trying to soften the tone of your statement. So, ito yung mga sitwasyon kung saan you don't want to sound rude or too direct. Halimbawa, may nagpatikim sa'yo ng niluto. And then, nung natikman mo, maalat siya. So, kaysa sasabihin mo directly na maalat, you can use nunde. You can say, masarap naman, pero medyo maalat. 맛있는데, 좀 짜요. 맛있는데, 좀 짜요. So, medyo soft yung pag-deliver mo that time. Another example, so nag-fit ka and then may sinuggest sa'yo yung nagbebenta, no? And nung nakita mo yung damit, basically okay naman, maganda naman, pero hindi mo type. So, paano mo ngayon i-refuse or i-reject yung kanyang suggestion without sounding rude or too direct? Maganda naman, kaya lang hindi ko lang type. 옷이 예쁜데 제 스타일이 아니에요. 옷이 예쁜데 제 스타일이 아니에요. When you are expecting a response or reaction from the other person. So, dun sa kausap mo, no? So, halimbawa, ang situation, sabi ng ate mo, buksan mo nga yung pinto. Kaya lang, hindi niya alam na naghuhugas ka pala ng pinggan at the moment. Gusto mong sabihin na, naghuhugas kaya ako ng pinggan ngayon. So, that time, using nunde, you can say, 저 지금 설거지하고 있는데 저 지금 설거지하고 있는데 And then, parang nag-pause, no? Kasi nga, you are waiting for the response or reaction. So, yun yung mga situation kung saan pwede mong gamitin si nende. Now, let's use nende sa conversation. So, si speaker A, sasabihin niya, maganda yung panahon ngayon. Baka gusto mong maglakad-lakad. 오늘 날씨가 좋은데 같이 산책할래? O sige, pero baka medyo malate ako Hindi pa kasi dumarating yung bus. 좋아. 그런데 난 조금 늦을 것 같아. Bus가 안 오는데? sige, maghihintay na muna ako sa cafe. Kung sakali, ano yung gusto mong inumin? 알았어. 나는 먼저 카페에서 기다리는데 혹시 뭐 마시고 싶어? 아이스 아메리카노 lang ako. Ikaw ba? 난 아이스 아메리카노 좋아하는데 너는 뭐 마셔? Nowadays, nag-crave ako sa matatamis. Cafe latte na lang ako. 난 요즘 달달한 거 땡기는데 카페 라tte 마실래? This time, ang pag-uusapan natin is yung grammar na gi at yung grammar na nungot. Yung dalawang yan, ang tawag sa kanila ay nominalizer. Pag sinabing nominalizer, yung verb or salitang kilos ay gagawin mong noun or pangalan. So, kung gagamitin mo si gi or nungot, dapat ang salita mo is verb or salitang kilos. Sa English, ito yung dinadagdag natin sa dulo ng verb na ing or yung ing. And sa Tagalog naman, yung dinadagdag natin na pag or pag sa unahan nung salitang kilos. So, ano yung mga halimbawa nito? Yung action word or verb natin na read, basa sa Tagalog. Pag ginawa natin siyang noun, magiging reading. Sa Tagalog naman, pagbasa.
Another example, write. Magiging writing. Sa Tagalog, salitang kilos na sulat, magiging pagsulat. Eat. Magiging eating. Sa Tagalog, salitang kilos, kain, magiging pagkain. So, kahit alin po kay gi or kay nungot ang gamitin mo, iisa lang po yan, no? Yung ing sa English and yung pag naman sa Tagalog. So, they are both nominalizer and same function, no? To turn your verb into noun. Now, what's the difference? Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Si grammar gi, usually ginagamit mo siya when you're stating general idea, rules, or list, and yung mga abstract, no? Pag sinabing abstract, ito yung bagay or action na iniisip mo pa lang as concept. So, hindi pa siya yung mismong action, no? Concept or idea pa lang siya. And si nungot naman, siya yung actual thing or yung bagay na mismong ginagawa mo. So, more on descriptive yung statement mo or more concrete. So, pag sinabi mong concrete compared dun sa abstract, ito yung bagay na mas nakikita or mas nararanasan. So, let's make examples para mas malinaw yung pagkakaiba nila. Unahin natin yung general statement muna. So, sasabihin ko, mahirap ang pag-aaral ng Korean language. Gamit yung gi, so this one, no, concept lang muna siya. 한국어 배우기가 어렵다. Pag ginamitan naman natin ng nungot, mahirap yung mismong pag-aaral ng Korean language. 한국어를 배우는 것이 어렵다. So, nakita niyo yung difference? Yung kay gi, concept lang or idea nung pag-aaral. Pero yung nungot, you're talking about yung action mismo, no? Yung ginagawa mong pag-aaral mismo. In addition to grammar gi, compared to nungot, mas prefer siyang gamitin kapag ang gusto mong sabihin ay mga rules or patakaran. Halimbawa, 수업 시간에 핸드폰 사용하지 않기. Ibig sabihin, bawal yung paggamit ng phone sa loob ng klase. Ang focus mo doon is yung idea or concept nung paggamit, not the actual action. So what if nungot naman yung gagamitin? So may iba na yung focus. Ang focus na is not the idea but the actual thing or yung action na mismo. So halimbawa, ang sasabihin is 수업 시간에 핸드폰 쓰는 것이 수업에 방해가 돼요. So ibig sabihin na nun, yung action ng paggamit mo ng phone during the class ay nakaka-istorbo or nakaka-distract sa klase. So mas descriptive na, no, kapag nungot. And mas na-imagine mo na, no, nakikita mo na ginagawa mo yung action na yon kapag ginamit mo yung nungot. Unlike kay gi na yung idea or concept lang. Another situation na pwedeng gamitin yung grammar gi kapag mayroon kang list. So sabihin natin ililista mo yung mga gagawin mo sa isang buong araw. Sabihin mo, kakain ka ng breakfast, maliligo, papasok sa trabaho, kakain ng lunch, and then mag-off ka na sa work, and then mag-aaral ka pagdating sa bahay, magsha-shower ulit, and then matutulog. So, using yung gi, 아침 먹기, 샤워하기, 출근하기, 점심 먹기, 퇴근하기, 공부하기, 샤워하기, 자기. Okay? So, yun, no? May list ka na. Now, gamitin naman natin sa conversation pareho yung gi at nungot para mas makita natin yung difference sa nuance ng paggamit nilang dalawa. Anong ginagawa mo these days? 요즘 뭐 하는 거 있어? Opo, nag-start na akong mag-aral ng pagwe-welding. 네, 영접 배우기 시작했어요. Wow, masaya ba yung pag-aaral ng welding? Wow, 영접 배우는 거 재밌어? Opo, masaya naman siya pero masakit din po sa mata. 네, 재미있지만 눈이 아프기도 해요. So that's the similarity and difference ng grammar gi and grammar nungot. Again, you just have to remember, pareho sila na nominalizer, they turn your verb into noun, and ang difference lang po is yung gi, mas binibigyang diin niya yung concept or idea, and yung nungot, mas focus niya yung actual na action.